Okay, what's up? Yan, magandang araw at mayroon tayo ngayong gagawin at i-share ko na rin kung paano ko gawin yung Broadway na ito. Okay, so nagkakahawig siya guys ng Kevlar. So clone siya ng Kevlar, ibig sabihin. Ayan. Ayan siya. So yun yung model niya. VX-800 watts or 800 watts. High power video okay amplifier. Ayan siya. Ayan. So ang issue nito, wala siyang power dito. Pero nakita mo namang okay yung may blower. Gumagana yung blower. Pero hindi siya nag-relay at wala rin power to. So check natin nga kung bakit walang power yan. At yan, nabuksan na natin to at in-estimate ko na nga kung magkano yung aabutin. So ibig sabihin na check up ko na to. So nagkasundo na kami ni customer na ayun, gagawin na daw. Okay, so ang mga nakita kong ano dito, problema. Yan, kita nyo naman sunog. Sunog. So yan yung sunog niya, mayroon pa doon. Dalawang resistor na yan. Mayroon pa doon. Yan, tapos sa kabila parang wala naman sa kabila ang sunog. Yan. Ito pa pala, sunog. At may mga kinakalawang dyan na resistor. So ito ang pinaka-issue talaga dito sa mga ganitong amplifier. Ayun, katulad nyo, no? Kinakalawang na resistor, jumper, tsaka dito mayroon kasi palang rugby, tinamaan ng rugby, kaya kinalawang. Tapos saan pa ba? Ayan. So ang gagawin natin dito ay siyempre linisan muna natin or hanginan muna para mawala yung mga alikabok na yan. Tapos dito pala mayroon tayo na ispatan din dito na ayan, oh. So yan yung sa LED, siguro yan yung dahilan kung bakit walang power to. So baka sunog din yung kinalawang din yung resistor na yan dahil sa rugby. Okay, so yun, at bago pala nasira daw to, isang channel lang daw yung nagagamit nila. Ang channel lang daw yung nagagamit, parang ano lang yata yun, parang lift lang. Basta dito dalawa lang daw yung nagagamit. Ayan. So ibig sabihin may issue pa yung isang channel bago pa nasira, bago pa nasunog yan. Kaya nag-check ako dito sa tone control natin. So sinetapan natin ng ano yan, signal tracer. Kaya na-detect natin na wala talagang input, walang input dito sa isang channel. Kaya ang ginawa nila, doon nila sa isang channel nagtabit ng dalawang speaker. Kaya siya nasunog yung isang channel na to, dahil malamang na overload o na overdrive. Ayan. So kaya chinik up ko nga itong control na yan. So na-detect natin na walang out, hindi pantay yung out ng ano dyan, dito hindi pantay yung out na signal papuntang main amp. Kaya siya rin yun sa check natin, malamang mga volume issue lang naman yan. Okay, so yun muna yung gagawin natin. Linisan ko muna, tapos tanggalin ko yung mga resistor na sira at ito troubleshoot ko na rin yung pinaka main amp, kung ilang output ang sira at kung ano pang makita natin. Okay, yan, balik tayo. Okay, yan, na-check ko na lahat guys yung dapat i-check dyan, katulad ng transistor na driver, bias, yung mga switching transistor, ayan, pati yung output syempre. Ayan. So dalawang output lang guys yung sira. Pasilip na nga natin yung ibabaw. Ayan. Okay, so yan yung ibabaw. So wala kasi akong stock nung 820 ohms na
Yun yung 1/4 watts na yun. So binalik ko na lang, pero ako pa naman okay pa naman siya, gumagana pa naman. Ayan, so yun lang yung hindi ko napalitan dyan. Bukod doon, napalitan ko na yung dalawang driver kasi shorted yan. Nag-open din yung output resistor or sa emitter resistor, tapos yung dalawang base resistor. Tama ba, dalawa ba yun o isa lang? Parang isa lang yata yun. Ayan. Tapos yung dito yung 1.2, ay wala nakita, yung 1.2. tapos yung mga jumper, yan yung mga jumper na kinalawang, nilinis na rin natin yung kabila, yung nandoon. Ayan, ayan siya, focus natin ng konti. Ayan. Okay, so di ko na to hinugasan, so ano pa naman, malinis pa naman. Nibrasan ko na lang at hinanginan. Yan. Tapos ano pa ba? So bali ito pala yung mga nasira, guys. So ito yung mga napalitan ko dyan. Dalawang output. Yun pala yung 220 ohms. Ano yung 220 ohms? Napalitan din natin kasi sunog. Ayan, mga jumper, resistor na ito yata yung 1.2. Ayan. Tapos yung ito yung saan kaya to? 2K. Ito yata yung 2K ohms. Tapos ito yung 0.47. Ayan. Ito yung base, yung emitter resistor o yung output resistor. Drive. Yan, yung driver, dalawa. Shorted ito, may leak yung bias transistor. Yan. Yan lang yung mga napalitan natin. At yung nandun pala yung 2K 2K guys, yung 2K ohms. Palitan din natin yan. Okay pa naman yung fuse. So grabe, umuusok na dito, marami ng shorted pero buo pa rin yung fuse. Siguro nakalagay kasi sa board ay 12 ampere, pero di ko nga nakita pala, di ko pa na-check kung ilang ampere yung fuse na yan. Yan. Okay, so yan lang muna yung ating update sa ngayon. Di ko pa rin na plug in kasi nga iniisa ko muna yung mga switching transistor. Ayan, nakahang pa nga sila pala. Ayan. So napalitan ko pa lang yung mga nakita nating sira, bukod lang dun sa output kasi wala pa akong di pa ako nakakuha doon sa lagayan ko. Ayan, tapos ayan, ihihinan ko na lang yan. Tapos i-check muna natin yung bias voltage syempre, para ma-double check kung okay na yung ating main amp. Okay, so yan nahinan ko na lahat ng differential transistor, driver at yung ibang resistor. Ayan. So nahinan ko na, bukod lang dun sa tatlong output. Yung isa nakaano lang pala yan, nakahang yung para sa base na resistor at yung emitter, kasi di ko na tinanggal yung pinaka output. Okay, so testing natin guys yung voltahe tsaka yung bias, siyempre yung bias voltage. So dito lang tayo muna sa 20 volts DC. Ayan. Okay, so plug in at power on. Ayan. Ayun, nag-relay na. Buti naman nag-relay na. Okay, so baka okay na to. So try natin yung bias na lang muna. Dito. Kita ba? Ayan. Try natin kung may bias na. Pas yata. Ayan. Okay, 39 volts, 25, bumababa siya. Ayan. Okay, so normal yan guys kasi hindi pa nakaload yung ating output. So hanggang yan, point na lang. Try nga natin sa analog para mas madali natin makita.
So release lang tayo ng ano ba, 50 na lang muna, 50 volts. Okay, try natin. So ayan o, kita nyo ba, bumaba na siya. So naging point, okay yan, 0.4 na lang. Okay, so good. Yung kabila, yun, okay naman yung kabila guys. So normal lang yan kasi hindi pa nakaload yung ating output. Ayan, so i-compare nga natin sa kabila, sa kabilang channel. Try nga natin dito. So ito wala na halos. Ito point na lang talaga to. Ayan o, point na lang. Yan, point na lang. Try nga natin yung pinakadulo. Ito yung dulo. At di na nakita pala. Ayan, try nga natin. Ush, di na nakita ng camera. May baliktad. Ayan o. Okay, so pwede na. Nalinisan ko na rin pala yan. Yun, ni-brush natin ng toothbrush at siyempre may lacquer thinner. Yan, malinis na. Yan, ilo-load na lang natin yung mga output. Tapos try nating i-sound check. Okay, yan na. So yan, na plaster natin at yan, nabalik ko na rin yung mga wiring dyan. Yung fuse pala, hininan ko na rin yung fuse. Tapos yan, complete na rin yung output. Bali yan na, 8 na yan. Tapos ano ba? Yan, ito pa pala, nakalimutan pa yung isang blower. Ayan. So nag-input na tayo ng ayan, meron na tayong input na signal. Nilagay ko muna rin yung jumper dun sa effector loop. Ayan, tapos naglagay tayo na, or nag-set up tayo ng signal tracer. So ito na yung ating pang trace. So ito na yung signal tracer natin, yung pinaka gamit natin ng Bluetooth speaker. Ayan, kinunik ko doon yung ground. At ayun, meron na ring nakaabang na music. Ayan. So yan, naka-plug in pa pala. Power on. Yan, wala pa rin ano guys, indicator oh. Pero mamaya gagawin natin yan. So dito muna tayo sa signal. Okay, so nandun sa nag-connect. Yan, sa speaker A. Speaker A sa input A. So dito. Yan, meron dito. Lakasan nga natin konti. Mas malakas pa yung tahol ng aso ah. Ayan, asan ba? Ito. Ayan, dyan. So, dito yung ano niya. Dito na yung pumunta. Meron naman. Ayun nga lang talaga. Ayan, natin konti. Tapos, diretso sa dito. Ayan, ito na. So, input A dito. Yan. So meron. So try natin dito sa output kung mayroon. So, ito na guys, itong terminal na to. So inahan mo natin yung volume. Baka malakas. Ayan. Okay. So try natin kung mayroon. Ayun, maingay. Yun. So mayroon naman yung kabila. So yung right. Ito yung right, left. Okay, so mayroon naman siyang out. Ibig sabihin mayroon namang input doon sa main amp. Mayroon namang input doon. Kaya lang bakit sabi ni Tomer or si Bossing wala daw yung kabilang channel. So try nga natin dito sa ano. Try natin dito sa ito na yung papunta sa main amp guys. Ito. Ayan. Itong puti na yan. Try natin kung mayroon. Mayroon. Yung kabila. Okay, mayroon. So, dito. Itong capacitor na to. Ito yung input.
try natin kung mayroon. Ayan, mayroon. Kabila. Ayun. Takpan. Ito. Ayan, mayroon naman na. So, ibig sabihin, tutulog na yung dalawang min amp natin. So, mayroon na siyang signal na input. Okay. Tapos, try nga natin galaw-galawin yung wire. So, try natin dito sa may input ng ito na papuntang main amp. 12 pa lang na. Daw up no. Ayan. Ayan, mayroong loose connection pala dito. Ayan. So, kaya siguro wala yung minsan walang signal yung isang channel ng main amp. Ayan, may naglo-loose lang. Ayan. Ito, wala na siya, oh. Pag ginilaw mo to, ayan, meron. Okay, so na-detect natin na may loose connection doon sa wirings dito sa yan, yung input pa lang ito kasi po ng tone control. Yung ano na yan. Pula-puti na yan. O yung terminal na yan. I-test muna natin yung mga volume kung gumagana. Doon sa ano yun, naka-point tayo doon sa left channel. Okay, wala yung balance. Mid. Treble. So mayroon pero parang alanganin na rin. Yung mid. Okay, meron din. Yung bass. Okay, meron naman. Yung mic, mamaya na tong mic. So lipat nga natin dun sa right channel. Alright. So ito na yung ano guys, ay mapuntang main amp na yan ha, yung tinutusukan natin. Okay, so ulitin natin volume. Ayun, wala na naman, oh. So galawin nga natin yung naglo-loose. Oh, ayaw, ah. Yan. Okay, so balance. Wala. Treble. Ano ba ginawag mo? Para alanganin talaga yung treble, palitan na rin natin yan. Mid. So ito mas malakas sa kumpara sa left channel. So malakas yung mid dito. Yung bass. Yan, bass yan, walang function yung bass. Yan. Ayun, nalubat na yung ating Bluetooth. Okay, so mas maganda guys, palitan na lang natin lahat. Kasi hindi balance yung tunog niya. Hindi balance yung tunog. Katulad yung mid niya, yung kabila malakas yung mid, yung kabila wala o mahina. Yung balance wala na talaga. Pati yung master volume sabay na rin natin. Tapos yun, discoverin natin yung naglo-loose doon. Patayin natin to. Discoverin natin yung naglo-loose doon para masolusyonan yung loose connection. So babalik much later. Okay, yan na. Yan, inunahan na namin guys, oh. Tinisting na namin. Kasi excited yung ating bisita. Pangit pa sa muka. Ayan, so napagana na namin. Naputol nga lang yung isa pala nitong yung positive connection ng blower. Pero mamaya balik na lang natin yan. At ito. Yan, pinutol ko na lang din yung terminal nito ganito. Kasi diyan nga siya naglo-loose. Dineretso na lang natin doon sa board yung na yan. Terminal na yan.
Okay, so diretso na yun dito sa input. At ito na, nakalas ko na rin yung harap. Napalitan na rin ng volume, lahat. Pati yung master. Ayan, tapos yung resistor pala. Ayan. Napalitan ko na rin at may ano na siya. May power na. Ayan, may indicator na siya. Okay, sabi ko nga, inunahan na namin, tinisting na namin. So, testing natin ulit. So, balance. So, ano lang, nakagitna lang tayo, alas 12 kumbaga. Volume. Okay. So, ang nakaload pala sa atin, yung Kevlar sa, saan ba yan? Yun, yung left channel. Tapos yung right channel ay yung, ayun, yung ating MCB dito. Dito ko na nilagay yung aking MCB. Ayan. Okay, sound check natin ulit. Ayan. The best. Check, hey, sound. Check, hey. Check the test, 1, 2, check. Okay, dinugtong na natin yung naputol. Ayan na.